Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan matapos na manalo ng gintong medalya sa Tokyo Olympics kasama ang Team USA. Tila ba si Keldon Johnson na nga ang susunod na franchise player ng San Antonio Spurs with Kawhi Leonard type of potential dahil sa kanyang dissenting tira sa labas, defensive ability at athleticism. Matapos nga na manalo ng ginto ay nag-average siya ng 22 points and 5 rebounds per game as the number 1 option ng Spurs. Ganun pa man sa sumunod na taon nga ay nakuha nga nila si Victor Wembanyama at dito ay nagdesisyon na ang Spurs na si Wemby na ang gagawing number 1 option and franchise player nila. Habang si Keldon Johnson ay nalipat nga sa bench role, subalit imbes nga na magdabog ay tinanggap niya ang role na ito. Sa sumunod na taon ay binigay na din nga ang kanyang jersey number 3 para kay Chris Paul at ginamit niya ang jersey number 0 to represent zero ego. At ngayon nga ay nagbubunga na ito dahil isa na nga ang Spurs sa mga top team sa buong NBA at isa sa may mga pinakamatinding bench unit dahil sa kanya na nag-average ng 13 points and 6.5 rebounds per game on a very efficient 58% shooting sa field and 42% naman sa 3-point line at naglalaro lang nga siya ng 23 minutes per game, showing great efficiency and effectiveness sa kanyang limited playing time. Despite the limited playing time mga kaibigan, si Keldon Johnson ay isa nga sa mga top 6-man player of the year candidates ngayon. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Austin Reeves na nagpapagaling pa rin nga sa kanyang grade 2 calf injury. Si Reeves mga kaibigan ay nagkakaroon ng kanyang breakout season. Ganun pa man siya nga ay may expiring contract na. Ibig sabihin ay free agent na siya matapos ang season na ito at malaya na siyang lumipat ng team. Ngayon nga ay napakataas ng value ni Austin Reeves mga kaibigan dahil sa all-star numbers na pinapakita niya at ang katotohanan nga para sa Lakers ay kailangan nilang tapatan ang mga offer ng ibang team sa darating na off-season o kaya naman konting pay cut lamang ang willing na tanggapin si Austin Reeves kung nais nga nila itong mapanatili sa kanilang team. Kaya naman ang unang buwan ng bagong taon ay magiging crucial nga para sa Lakers at sa kanilang decision making dahil obviously malaki nga ang problema nila sa depensa at kailangan nilang gumawa ng pagbabago. Si Austin Reeves ay pwede maging centerpiece ng isang trade para sa isang star o multiple role players na mukhang mas kailangan nga ng Lakers sa ngayon. Kaya naman may dalawang choice nga sila. Una ay ang ipanatili si Austin Reeves sa team. Ito nga ang best option kung committed nga ang Lakers sa bayaran siya ng 35 to 45 million per year sa kanyang susunod na kontrata at handa silang i-take ang risk na isang defensive liability din ang kukunin nila bilang ka-backcourt duo ni Luka Doncic sa kanyang prime years. At andun din nga ang posibilidad na magkaroon ito ng pabalik-balik na injury sa kanyang calf na lumala pa dahil sa kanyang maagang pagbabalik. Habang ang second choice naman ay ang i-trade na ito at least ay may makukuha nga silang kapalit habang hindi pa ito umaalis sa kanilang team at nasa peak pa ang value nito dahil sa kanyang career high sa points, rebounds, assists, and efficiency. At kung ang pangalawang option nga ang pipiliin ng Lakers, very likely na nakita na natin ang last game ni Austin Reeves para sa team na ito. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?